Here's the translation in Filipino, keeping the tone and emotions intact. Virgo, makinig ka ng mabuti. Dahil ang nangyari sa iyong kandila ay hindi normal at hindi rin aksidente. Kapag ang kandila ay bumigat, kapag ang apoy nito ay kumilos ng kakaiba, kapag nagbago ang hangin sa paligid mo, ito ay senyales na may espiritu na nais makipag-ugnayan sa iyo. At sa pagkakataong ito, ang mensahe ay para lamang sa iyo. Kung ikaw ay nakakaramdam ng pagod, kalituhan, o emosyonal na pagkawala, may dahilan kung bakit natagpuan ka ng video na ito. Ang mga senyales ay totoo. Ang presensya ay totoo. At ang maririnig mo ay maaaring magbago ng pananaw mo sa iyong buhay, kapalaran, at hinaharap magpakailanman. Let me know if you need anything else. Here's the translation in Filipino, keeping the same tone and emotions. Virgo, sa Filipino spirituality, ang kandila ay hindi basta kandila. Ito ay isang pintuan, isang senyales, isang tulay sa pagitan ng iyong mundo at ng mga hindi nakikita. Kaya't nang ang iyong kandila ay bumigat, nang ang apoy nito ay kumilos na parang may humihipo dito, hindi ang universo ang nagnanais na takutin ka. Ang layunin nito ay magbigay babala, maggabay sa iyo, protektahan ka. Ilang linggo na ngayon, nararamdaman mo ang isang bagay na hindi mo kayang ipaliwanag, mga biglaang kilig, katahimikan, mga panaginip na parang totoo, isang pangalan o alaala na paulit-ulit na bumabalik. Hindi ito mga pagkakataon lang. Mga senyales ito. May isang tao, isang espiritu na konektado sa iyo, na matagal nang nagsusubok na makuha ang iyong puso. Hindi upang saktan ka, kundi upang maghatid ng mensahe na ipinagkaloob sa iyo, upang marinig sa eksaktong sandali ng iyong buhay. At kung nakikinig ka ngayon, Virgo, ibig sabihin nito ay handa ka nang maintindihan kung ano ang nais ipakita sa iyo ng presensyang ito. Let me know if you'd like any further changes. Here's the translation in Filipino, keeping the same tone and emotions. Ang mabigat na kandila, ang unang babala, 600, 700 na mga salita. Ang mensahe ng kandila. Virgo, simulan natin sa pag-unawa kung ano ang nangyari sa iyong kandila. Sa Filipino spirituality, ang apoy ng kandila ay hindi basta liwanag, ito ay isang gabay, isang tagapagtanggol, at kung minsan, isang babala. Kapag ang apoy ay kumikilos ng hindi karaniwan, o kapag ang kandila mismo ay naging mas mabigat kaysa dati, ito ay ang universo na nagpapadala sa iyo ng isang malakas na mensahe na hindi maaaring baliwalain. Napansin mo ba ito? Ang kakaibang pagbabago ng hangin, ang paraan ng pakikialam ng apoy, ang bigat na naramdaman mo sa puso mo habang pinapanood mo itong umusok. Hindi ito isang aksidente. Ito ay senyales mula sa universo na may isang presensya na pumasok sa iyong energy field. Hindi ito narito upang saktan ka, narito ito upang makipag-ugnayan. Ang mabigat na kandila ay kadalasang senyales na may espiritu na nais makuha ang iyong atensyon. Sa mga paniniwala ng mga Pilipino, kapag ang hangin ay tila mabigat o ang apoy ay nahihirapan, ibig sabihin ay may pumasok na presensya sa iyong espasyo. Isang ninuno, isang mahal sa buhay na pumanaw, o isang espiritu na konektado sa iyong nakaraan ang sinusubukang makipag-ugnayan sa iyo upang magbahagi ng mahalagang mensahe. Ang kandila at ang koneksyon ng iyong kaluluwa. Kapag pinag-uusapan natin ang mga espiritu sa Filipino spirituality, naniniwala tayo na hindi sila nawawala, nasa ibang realm lamang sila, nagmamasid sa atin. At kapag nakita mo ang isang mabigat na kandila, senyales ito na sila ay malapit. Napakalapit. Sa iyong kaso, Virgo, hindi ito basta-basta espiritu. Ang presensyang ito ay konektado sa paglalakbay ng iyong kaluluwa. Marahil isang ninuno na nakakaalam ng iyong mga pagsubok, mga pangarap, at mga takot. Nanonood sila sa iyo mula sa kabilang buhay. At ngayon, kailangan nilang marinig mo sila. Naalala mo ba ang huling pagkakataon na nagbigay ka ng kandila? Marahil ito ay nang ikaw ay nakaramdam ng kalituhan o pagkabigo. Naisip mo ba na, marahil, ang kandilang iyon ay senyales para sa isang mas malaking layunin kaysa sa iyong inisip? Marahil ay pinabayaan mo ito, hindi na unawaan ang bigat ng sandali. Ang presensya na nakapaligid sa iyo ay nagpapaalala ngayon na hindi mo na dapat baliwalain ang mga senyales na ito. Ang bigat ng apoy. Pansinin natin sandali ang bigat na naramdaman mo habang pinapanood mo ang iyong kandila. Hindi lamang ito imahinasyon mo, Virgo. Ang apoy ay tumugon sa isang hindi nakikita, isang bagay na marahil ay pinapaliwanag mo lamang. Sa mga paniniwala ng mga Pilipino, nauunawaan natin na ang enerhiya na ating ibinubuga ay nakikipag-ugnayan sa mundo sa paligid natin.
Nang ikaw ay nakaramdam ng kalituhan, kawalan ng sigla, o emosyonal na pagod, ang iyong enerhiya ay nasa kabuluhan, at ito ay tinanggap ng kandila. Ang bigat ng apoy ay kumakatawan sa bigat ng iyong kaluluwa, ang pasanin ng mga hindi natapos na damdamin, ng mga saloobin na hindi nasabi, at ng mga emosyon na matagal nang tinatago. Pagwawalang bahala sa mga senyales, ang mga pagwawalang bahala at mga bunga nito. Marami, Virgo, kapag nakakaramdam tayo ng kakaiba, ay binabaliwala natin ito bilang isang pagkakataon lang. Sinasabi natin sa sarili, baka nag-flicker lang ang apoy, o panaginip lang iyon. Ngunit hindi lamang ito mga random na bagay. Ang universo ay nagsasalita sa atin sa mga bulong, kung hindi tayo makikinig, ang mga bulong na ito ay magiging mas malakas at mas matindi. Ito ang paraan ng universo upang tiyakin na magising ka at magbigay pansin. Ang mabigat na kandila ay isang babala, isang senyales na kailangan mong baguhin ang iyong enerhiya at maghanda para sa isang mahalagang bagay. Maaaring ito ay mensahe mula sa iyong nakaraan, isang bagay na hindi natapos, isang bagay na kailangang ayusin. O, maaari rin itong maging babala tungkol sa hinaharap, isang pagbabago sa iyong landas na kailangan mong maging handa na yakapin. Sa kultura ng mga Pilipino, naniniwala tayo na ang pagpapabaya sa mga senyales ay magdudulot ng higit pang kalituhan, higit pang emosyonal na bigat, at higit pang nawawalang mga oportunidad. Kapag ang universo ay nagpapadala ng mga senyales, kailangan mong tanggapin ang mga ito. Ang mabigat na kandila ay ang unang pagkilos ng universo upang buksan ang iyong mga mata at tanggapin ang presensya ng espiritu na ito na naggagabay sa iyo. Ang unang hakbang, kilalanin ang presensya. Kaya't Virgo, ano ang susunod mong gagawin? Ang unang hakbang ay simple, kilalanin ang presensya. Kilalanin na may isang bagay na hindi karaniwan at na ikaw ay tinatawag upang magbigay pansin. Huwag baliwalain ang bigat na naramdaman mo. Huwag ipagsawalang bahala ang kakaibang pakiramdam sa hangin. Huwag iwasan ang mga espiritual na mensahe na dumating sa iyo sa iyong mga panaginip, mga pag-isip, at pati na rin sa pagsindi ng iyong kandila. Mas lalo mong kilalanin at yakapin ang mga senyales, mas lalakas ang iyong koneksyon sa universo. Mas matanggap mo ang mga mensaheng ito, mas magiging malinaw ang iyong landas. Tandaan, Virgo, ang iyong mga ninuno, mga gabay, at mga espiritu tagapagtanggol ay hindi narito upang saktan ka, narito sila upang ipakita ang iyong landas. Ang landas patungo sa hinaharap. Ngayon na naramdaman mo na ang bigat ng kandila at ang presensyang nakapaligid sa iyo, oras na upang magmuni-muni. Virgo, ang iyong paglalakbay ay magbabago. Ang mabigat na kandila ay hindi isang aksidente, ito ay isang mensahe na ang universo ay nagsasaayos ng isang makapangyarihang bagay para sa iyo. Sa paniniwala ng mga Pilipino, ang apoy ng kandila ay kumakatawan sa parehong liwanag at anino. Pinapaliwanag nito ang landas patungo sa hinaharap, ngunit ipinapakita rin ang mga aninong kailangan mong harapin. Ang bigat na naramdaman mo ay ang espiritual na bigat ng iyong nakaraan, at oras na upang ito'y alisin. Ang espiritu ay tinatawag ka upang maglakad patungo sa landas na may tapang, upang buksan ang iyong puso, at upang magtiwala sa paglalakbay na darating. Ang iyong landas ay maliliwanagan, Virgo. At ang mga senyales, ang bigat ng kandila, ang mabigat na apoy, lahat ito ay bahagi ng mensahe na ang iyong kapalaran ay unti-unting natutupad. Ang mabigat na kandila ay simula pa lamang ng iyong paglalakbay, Virgo. Ang presensya ay totoo, at pati na rin ang iyong hinaharap. Magtiwala sa mga senyales, magtiwala sa proseso, at higit sa lahat, magtiwala na ang universo ay naggagabay sa iyo patungo sa isang pagbabago ng buhay. Ngayon, oras na upang maghanda para sa mga susunod. Ang mensahe ay dumating na at handa ka nang makinig. Here's the translation in Filipino, keeping the same tone and emotions intact. Ang espiritu na konektado sa iyo. Ang espiritu na nagmamasid sa iyo. Virgo, ngayong napag-usapan natin ang mabigat na kandila at ang enerhiyang nakapaligid dito, oras na upang maunawaan kung sino ang presensyang ito. Kapag ang universo ay tumatawag sa pamamagitan ng mga senyales, maaari itong maging sa mga panaginip, kakaibang pangyayari, o mabibigat na kandila, lagi itong may dahilan. Pero sino nga ba talaga ang sinusubukang makipag-ugnayan sa iyo? Sa Filipino spirituality, hindi laging tulad ng iniisip natin ang mga espiritu, hindi sila palaging nakakatakot o iri. Madalas, ang mga espiritu ay ang ating mga ninuno, yaong mga pumanaw na ngunit nananatiling konektado sa atin, nagmamasid sa atin at gumagabay sa ating paglalakbay.
Ang iyong espiritu gabay ay maaaring isang minamahal na miyembro ng pamilya na pumanaw na, isang tagapangalaga na nais protektahan ka, o kahit isang ninuno na ang enerhiya ay konektado sa iyo sa loob ng maraming henerasyon. Nakita nila ang iyong mga pagsubok, ang iyong sakit, at ang iyong mga tahimik na dasal, at ngayon, nais nilang makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng mga senyales. Mga mensahe mula sa nakaraan, bakit malapit ang espiritong ito? Ang presensya na nararamdaman mo ay hindi random. Ang espiritu na ito ay malalim na konektado sa iyo at naghintay ng tamang panahon upang ipakita ang kanilang presensya. Marahil ay palagi silang naroroon, tahimik na ginagabayan ka sa iyong buhay, ngunit pinili nila ang sandaling ito upang makipag-ugnayan ng direkta dahil ang iyong kaluluwa ay nasa isang turning point. Dumating na ang panahon para marinig mo ang mensahe na matagal na nilang sinusubukang ipadala. Naalala mo ba ang mga sandali na nakaramdam ka ng iisang bagay sa iyong paligid, Virgo? Marahil ay nakaramdam ka ng biglaang init, isang pagbabago sa hangin, o narinig ang isang pamilyar na pangalan sa hangin. Hindi ito mga pagkakataon lang. Ito ay mga senyales na ang isang espiritu na konektado sa iyo ay sumusubok na makipag-ugnayan. Marahil ito ay isang pangalan na patuloy mong naririnig sa iyong mga panaginip o baka naman isang pamilyar na mukha na patuloy na bumabalik sa iyong mga alaala. Nais ng espiritong ito na ipaalam sa iyo na nandyan sila, naggagabay sa iyo, at ngayon ang tamang panahon upang tanggapin ang kanilang mensahe. Paano nakikipag-ugnayan ang espiritu? Tinuturuan tayo ng kultura ng mga Pilipino na magbigay pansin sa mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran. Kung ang iyong isipan ay paulit-ulit na dinala sa isang tao o isang kaganapan mula sa iyong nakaraan, ito ay senyales na may mahalagang bagay na sinusubukang lumabas mula sa mga alaala na iyon. Ang iyong espiritu gabay ay nais kang tulungan na harapin ang isang bagay mula sa nakaraan, marahil isang takot, isang kalungkutan, o kahit isang karanasan mula sa nakaraang buhay na kailangang maghilom sa buhay na ito. Ang espiritu ay nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng higit pa sa kandila. Maaari itong mangyari sa iyong mga panaginip, Virgo. Napansin mo ba kung paano ang iyong mga panaginip ay naging mas maliwanag o makulay? Sa mga paniniwala ng mga Pilipino, ang mga panaginip ay madalas na ang daan sa pagitan ng mga mundo, isang realm kung saan ang mga buhay ay maaaring makipag-ugnayan sa mga yumao. Ang espiritu na sinusubukang makipag-ugnayan sa iyo ay maaaring magpakita sa iyong mga panaginip, nagdadala ng mga mensahe ng pagpapagaling, gabay, at maging mga babala. Ngunit hindi lamang tungkol sa nakaraan ang mga mensahe. Nagsasalita rin sila tungkol sa iyong landas sa hinaharap. Ano ang babala na iyong tinatanggap? Ano ang nais protektahan ka ng espiritu na ito? Nakikita ng iyong espiritu gabay ang mga bagay na maaaring hindi mo pa nauunawaan. Nauunawaan nila ang mga desisyon na iyong haharapin at ang mga hakbang na kailangan mong gawin. Ang presensyang ito ay nagmamasid sa iyo, naghahanda upang tulungan kang gumawa ng tamang desisyon kapag dumating na ang panahon. Ang koneksyon na meron ka sa espiritong ito. Virgo, ang koneksyon mo sa espiritu na ito ay mas malakas kaysa sa iyong inaakala. Sa Filipino spirituality, naniniwala kami na ang ugnayan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya ay hindi natatapos sa kamatayan. Ito ay lumalampas sa oras at espasyo. Ang iyong mga ninuno ay pumanaw na, ngunit ang kanilang enerhiya ay nananatiling buhay sa iyong puso, sa iyong mga panaginip at sa hangin na iyong nilalanghap. Maaaring matagal nang ginagabayan ka ng espiritu na ito nang hindi mo alam. Marahil ay nakatanggap ka ng mga banayad na pahiwatig o kakaibang pakiramdam na hindi mo kayang ipaliwanag. Ang mga iyon ay mga bulong nila. Kung nakaramdam ka man ng hindi maipaliwanag na lamig o narinig ang isang tinig sa iyong mga pag-isip, ang espiritu ay umaabot upang makuha ang iyong atensyon, at ngayon, handa na silang ibunyag ang isang mahalagang bagay. Ang papel ng espiritu sa iyong buhay. Ang espiritu na ito ay hindi narito upang takutin ka, Virgo, narito sila upang gabayan ka. Kapag iniisip natin ang mga espiritu, lalo na sa mga paniniwala ng mga Pilipino, madalas natin itong iugnay sa proteksyon na kanilang ibinibigay sa atin. Ang mga espiritu ay mga tagapagtanggol, gabay at mga mensahero. Dala nila ang karunungan mula sa nakaraan, at hawak nila ang mga susi upang maunawaan ang mas malalim na kahulugan ng mga pagsubok na iyong kinahaharap ngayon. Marahil ay nararamdaman mong mabigat ang mundo sa iyong mga balikat. Baka nag-iisa kang humaharap sa mga hamon, hindi sigurado kung anong landas ang tatahakin. Ang espiritu na konektado sa iyo ngayon ay narito upang magaanin ang bigat na iyon.
Sila ay ipinadala upang matulungan kang makita ang landas na tatahakin. Hindi lamang nila protektado ang iyong nakaraan, kundi gabay din sila patungo sa iyong hinaharap. Virgo, ang iyong espiritual na koneksyon sa espiritu na ito ay lalakas habang lumilipas ang mga araw. Habang lumalakas ang mga senyales sa iyong paligid, malinaw na ang presensyang ito ay nagiging mas matindi, tinatawag kanilang hakbangan ang iyong kapalaran, at tutulungan kanilang malampasan ang mga balakid na humaharang sa iyong daan. Pagkilala sa presensya ng espiritu. Ngayon, Virgo, oras na upang kilalanin ang presensya ng espiritu na ito. Kung ito man ay sa pamamagitan ng panaginip, isang pakiramdam, o simpleng kaalaman na nasa iyong kaalaman, kilalanin na ang espiritu na ito ay narito para sa iyo. Maglaan ng sandali upang makipag-usap sa kanila, kung ito man ay sa pamamagitan ng iyong pag-isip o wika. Sa Filipino culture, naniniwala tayo sa pagdarasal, upang imbitahan ang mga espiritu ng ating mga ninuno upang tulungan tayong gabayan tayo. Huminga ng malalim at pumikit. Hilingin sa espiritu na ipahayag ang mensahe na mayroon sila para sa iyo. Buksan ang iyong puso at makinig. Ang kanilang mensahe ay magdadala ng kaliwanagan at pagpapagaling at mag-ilaw sa landas ng susunod mong paglalakbay. Virgo, ang espiritu na konektado sa iyo ay hindi narito ng aksidente. Sila ay isang gabay, isang tagapagtanggol, isang mensahero, at isang mahalagang bahagi ng iyong espiritual na landas. Ang presensya na nararamdaman mo ay totoo, at pati na rin ang mensahe na kanilang dala para sa iyo. Oras na upang makinig, magtiwala, at sundan ang mga senyales na nagdadala sa iyo sa iyong kapalaran. Ang espiritu ay tinatawag ka upang yakapin ang iyong tunay na landas, Virgo. Handa ka nang tanggapin ang kanilang mensahe, at magkasama kayong maglalakad sa landas na magdadala sa iyo sa buhay na matagal mo nang pinapangarap. Here's the translation in Filipino, preserving the tone and emotions. Ang mensahe ng espiritu, ano ang nais nilang ipaabot? Ang tahimik na mensahe ng espiritu. Virgo, ngayong kinilala mo na ang presensya ng espiritu na ito, oras na upang makinig ng mabuti sa nais nilang iparating. Hindi nagpapadala ang universo ng mga espiritu upang takutin tayo o magdulot ng kalituhan, pinapadala ito upang gabayan tayo, upang matulungan tayong nabigahin ang mga hamon ng buhay ng may karunungan at kalinawan. Ang mabigat na kandila, ang kakaibang presensya, at ang mga panaginip, lahat ng ito ay senyales na ikaw ay tinutulungan patungo sa isang malalim na katotohanan. Marahil ay nararamdaman mong labis na emosyon ngayon, takot, pangamba, kalituhan, pero ito ang paraan ng espiritu upang alisin ang mga kalat sa iyong buhay. Nais nilang marinig mo ang iyong panloob na boses, buksan ang iyong puso, at tanggapin ang kanilang mensahe. May dahilan kung bakit ipinapakita ang mga senyales na ito. Ito ay dahil dumating na ang panahon upang marinig mo ang mga bagay na nakatago sa iyong paningin. Ang mga nakatagong sugat, ano ang kailangang maghilom? Ang mensahe ng espiritu ay hindi lamang tungkol sa kasalukuyan, ito ay tungkol din sa nakaraan. Tinuturuan tayo ng Filipino spirituality na ang ating mga ninuno ay hindi lamang nagpasang ng kaalaman, dala rin nila ang mga pasanin, mga pagsisisi, at mga sugat na hindi pa maghilom na ipinasa sa mga henerasyon. Ang mga lumang sugat na ito, Virgo, ay siyang sinusubukang ipakita ng espiritu. Marahil ito ay isang pagsisisi, isang pagkawala, o isang pagkakamali na patuloy na bumabagabag sa iyo. Baka ito ay isang bagay na itinagong mong malalim sa iyong sarili, iniisip na kung pababayaan mo ito, mawawala rin. Pero ang katotohanan ay, ang sugat na ito ay kailangang maghilom bago ka tuluyang makapagpatuloy. Hindi narito ang espiritu upang ipaalala sa iyo ang iyong nakaraan, upang saktan ka, narito sila upang matulungan kang bitawan ang bigat ng lumang sakit at makahanap ng pagpapagaling. Ang mga nakalimutang pangarap, pagkonekta muli sa iyong tunay na landas. Virgo, gaano nakatagal mula nang sundan mo ang iyong mga pangarap ng buong puso? Sa kulturang Pilipino, madalas nating pinag-uusapan ang pagkakataon at kung paano ito dumating kapag hindi natin inaasahan. Ngunit minsan, tayo mismo ang kailangang lumikha ng pagkakataon sa pamamagitan ng muling pagkonekta sa mga bagay na nakalimutan na natin. Ang espiritu na gumagabay sa iyo ngayon ay nagpapaalala sa iyo ng mga pangarap na isinantabi mo, ang mga nais na sa tingin mo'y malayo na. Baka sinabi mo sa iyong sarili na ang ilang pangarap ay masyadong mahirap o baka naman too late na upang habulin ang mga ito. Ang katotohanan ay, nais ng espiritu na muling kumonekta ka sa mga pangarap na iyon dahil bahagi ito ng layunin ng iyong buhay. Konektado ito sa landas ng iyong kaluluwa, at matagal na silang naghintay na ikaw ay bumalik sa kanila.
Nakalimutan mo na ba kung ano ang pakiramdam ng mangarap ng malaki, Virgo? Nais ng espiritu na alalahanin mo. Nais nilang magising ka at mapagtanto na ang iyong mga pangarap ay hindi lang mga hangarin, sila ang susi sa pagbubukas ng iyong kapalaran. Ang proteksyon ng espiritu, pag-iwas sa landas ng pagkawasak. Ngayon na ang espiritu ay nagsasalita na sa iyo, mahalaga na hindi lamang pakinggan ang mga pangarap at mga nais, kundi pati na rin ang mga babala. Ang Filipino spirituality ay mayaman sa mga paniniwala tungkol sa mga panganib ng paglihis mula sa tamang landas. May paniniwala na kapag tayo ay naging sobrang attached sa mga worldly desires, nawawala tayo sa ating tunay na layunin at nauurong tayo sa mga lugar na hindi tayo dapat pumunta. Virgo, narito ang espiritu upang protektahan ka. Nakita nila ang mga landas na maaaring mong pag-isipan, mga shortcut, mga tukso, mga pagkakataon na tila perpekto ngunit hindi tunay. Alam nila kung saan patungo ang mga landas na ito, at nais nilang manatili ka sa tamang landas. Ang babala ay malinaw, huwag hayaang ang mga distractions ay magdala sa iyo sa maling landas. Ang iyong kapalaran ay hindi tungkol sa mabilis na solusyon o madali ang pagtakas. Ito ay tungkol sa mahirap ngunit kapaki-pakinabang na paglalakbay patungo sa iyong tunay na sarili. Ang lakas ng pagpapatawad, pagbitaw sa nakaraan. Ang pagpapatawad ay isa sa pinakamalakas na kasangkapan sa mga espiritual na kasanayan ng mga Pilipino. Ang pagpapatawad ay upang pakawalan ang hawak ng mga sugat mula sa nakaraan, upang palayain ang ating sarili mula sa sakit na nagbabalik sa atin. Nais ng espiritu na magpatawad ka, Virgo, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa iyong sarili. May bahagi ng iyong sarili na nagdadala ng pagkakasala, galit, o pagsisisi mula sa nakaraan, at oras na upang bitawan ang pasaning iyon. Ang pagpapatawad sa iyong sarili ay hindi madali, ngunit ipinapakita sa iyo ng espiritu na hindi kailangang tukuyin ng nakaraan ang iyong hinaharap. Ang pagpapatawad ang unang hakbang patungo sa pagpapagaling, at kapag napatawad mo ang iyong sarili, mararamdaman mong bumagsak ang bigat mula sa iyong mga balikat. Ang mabigat na kandila, ang presensya, ang mga senyales, lahat ng ito ay nagdadala sa sandaling ito, ang sandali kung saan maaari mong bitawan at magpatuloy ng may bukas na puso. Ano ang kailangang gawin sunod? Yakapin ang iyong layunin. Virgo, malinaw ang mensahe mula sa espiritu, ikaw ay para sa isang mas malaking layunin. Ang mga senyales, ang kandila, ang mga panaginip, lahat ng ito ay bahagi ng banal na plano na bumubukas sa iyong buhay. Panahon na upang yakapin ang iyong tunay na layunin. Upang magpatuloy, kailangan mong kumilos. Ipinakita na sa iyo ng espiritu ang landas, ngunit ikaw ang may hawak sa paglakad dito. Ang panahon ng pag-aalangan ay tapos na. Ang universo ay sumusuporta sa iyo, gumagabay sa iyo, at naghihintay na ikaw ay magsimula. Magtiwala sa iyong sarili, magtiwala sa proseso, at magtiwala na ang universo ay handa nang magbigay sa iyo ng mga pagkakataon na matagal mo nang hinihintay. Ang mensahe ng espiritu ay hindi lamang tungkol sa pagpapagaling ng nakaraan, ito ay tungkol sa tapang na yakapin ang hinaharap ng may kumpiyansa at kalinawan. Virgo, natanggap mo ang isang makapangyarihang mensahe mula sa espiritu na konektado sa iyo. Ang nakaraan ay naipagaling, ang mga babala ay naibigay, at ngayon, ang hinaharap ay iyon ang angkinin. Magtiwala sa mga senyales, magtiwala sa iyong espiritu gabay, at alamin na ang iyong kapalaran ay lumalawak sa bawat hakbang na iyong tinatahak. Ang espiritu ay gumagabay sa iyo patungo sa kadakilaan. Panahon na upang yakapin ang iyong landas at likhain ang buhay na matagal mo nang pinapangarap. Here's the translation in Filipino, maintaining the same tone and emotions. Ang ritual o senyales na hindi mo dapat baliwalain. Isang ritual para sa kalinawan at proteksyon. Virgo, ngayong nakipag-ugnayan ka na sa espiritu at naunawaan ang makapangyarihang mensahe na kanilang ipinapadala, oras na upang kumilos. Sa Filipino spirituality, madalas na binibigyang diin ang kahalagahan ng mga ritual, mga maliit na hakbang na nag-ugnay sa atin sa universo at tumutulong sa atin upang makamtan ang kalinawan, proteksyon, at layunin. Ang mga ritual na ito ay hindi tungkol sa mahika o orasyon, ito ay tungkol sa pagtatakda ng mga layunin, paglilinis ng mga sagabal, at muling pagkonekta sa iyong panloob na lakas. Ang espiritu na gumagabay sa iyo ngayon ay nais tulungan ka sa isang simpleng ritual na magsisilbing paglilinis at paalala. Ang ritual na ito ay magpapalakas sa iyong koneksyon sa universo at magbibigay daan upang matanggap mo ang mga sagot na iyong hinahanap.
Ito ay isang banal na pagsasanay, isa na makakatulong sa pag-alis ng mga hadlang sa iyong buhay at mag-aanyaya ng enerhiya ng kasaganaan at kapayapaan. Ang ritual ng puting kandila, isang simbolo ng muling pagsilang. Naranasan mo na ang lakas ng kandila, ngayon, oras na upang gamitin ito ng may layunin. Ang puting kandila ay isang makapangyarihang simbolo ng paglilinis, kalinawan, at proteksyon sa kulturang Pilipino. Magbigay ng bagong puting kandila, Virgo. Habang ginagawa mo ito, maglaan ng sandali upang magtuon ng pansin at kalmahin ang iyong isipan. Isara ang iyong mga mata at huminga ng malalim, kumonekta sa banal na enerhiya na nakapaligid sa iyo. Habang ang apoy ay kumikislap, isipin ang lahat ng mga pasanin na iyong kinikimkim, ang mga takot, ang mga pagsisisi, ang kalituhan. Hayaan mong ang liwanag ng kandila ay magsilbing enerhiya ng muling pagsilang. Isipin na ang kandila ay sinunog ang lahat ng negatibidad, lahat ng mga alalahanin na humahadlang sa iyo. I-visualize ang liwanag na pumapalibot sa iyo, punan ang bawat bahagi ng iyong pagkatao ng kalinawan at kapayapaan. Habang ang kandila ay nasusunog, maaaring magsimula kang makaramdam ng isang uri ng kapayapaan, isang pagluwag ng tensyon. Magtiwala na ang espiritu ay nandyan, gumagabay sa iyo sa prosesong ito. Habang ang apoy ay sumasayaw, makinig ng mabuti sa mga pag-isip at damdaming lumitaw. Ang mga ito ay mga mensahe mula sa universo at sa iyong espiritu gabay, tumutulong sa iyo upang mahanap ang iyong landas. Ang paglilinis gamit ang asin at insenso. Ang mga ritual ng mga Pilipino ay madalas na kinapapalooban ng asin at insenso, parehong makapangyarihang elemento na nililinis ang espasyo at nagpoprotekta sa kaluluwa. Matagal nang ginagamit ang asin sa Filipino spirituality upang itaboy ang mga negatibong enerhiya, at ang insenso ay pinaniniwalaang nagdadala ng ating mga dasal patungo sa langit. Upang palalimin ang iyong ritual, kumuha ng isang maliit na mangkok ng asin at iwiwisik ito sa paligid ng base ng kandila. Habang ginagawa mo ito, isipin na ang asin ay lumilikha ng isang proteksyong hangganan sa iyong paligid. Ito ay magsisilbing kalasag, nagbabalikwa sa anumang negatibidad na maaaring makialam sa iyong espiritual na paglalakbay. Magbigay ng insenso at hayaan ang mabangong usok nito na tumaas sa hangin. Habang ang usok ay umiikot, magdasal ng pasasalamat sa espiritu na gumagabay sa iyo. Hilingin ang proteksyon, kalinawan, at gabay. Magsalita mula sa iyong puso, magtiwala na ang universo ay nakikinig sa iyong mga salita at tumutugon sa iyong mga pangangailangan. Hayaan mong punuin ng usok ang silid, dala-dala ang iyong mga layunin patungo sa espiritual na realm. Pagpapansin sa mga senyales, ang iyong panloob na boses. Habang isinasagawa mo ang ritual na ito, Virgo, manatili at makinig ng mabuti sa mga senyales na lalabas. Sa kultura ng mga Pilipino, naniniwala tayo na ang ating mga ninuno ay nagsasalita sa atin sa mga bulong, sa pamamagitan ng hangin, sa mga panaginip, at sa mga bagay na malalim nating nararamdaman sa ating mga puso. Ang ritual na ito ay hindi lamang tungkol sa pagsindi ng kandila o pagsunog ng insenso. Ito ay tungkol sa pagbukas ng iyong sarili sa mga bulong ng universo. Habang ang kandila ay nasusunog at ang insenso ay nagpapuno ng hangin, magbigay pansin sa iyong mga pag-isip, damdamin, at mga sensasyon sa iyong katawan. Nakaramdam ka ba ng pagbabago? May mga alaala o mga pangalan ba na pumasok sa iyong isipan? Ito ay ang espiritu na nakikipag-ugnayan sa iyo. Marahil ay sinusubukan nilang magbigay ng higit pang kalinawan tungkol sa iyong kasalukuyang landas, o marahil ay tinutulungan ka nilang kumilos sa iyong buhay. Sa Filipino spirituality, magtiwala tayo na ang ating mga puso ang gagabay sa atin, pero minsan, kailangan nating tahimik ang ingay sa paligid upang tunay na makinig. Ang ritual na ito, Virgo, ay tutulong sa iyo na alisin ang mga distraksyon at makinig sa karunungan ng iyong kaluluwa. Ang proteksyon ng mga gabay na ninuno. Binibigyang halaga ng kulturang Pilipino ang gabay mula sa mga ninuno. Naniniwala tayo na ang mga espiritu ng ating mga ninuno ay palaging malapit, nag-aalok sa atin ng karunungan at proteksyon habang tayo ay naglalakbay sa buhay. Ang ritual na ito ay nag-ugnay sa iyo sa iyong mga ninuno, humihiling sa kanila ng kanilang pagpapala at gabay. Habang sinisindihan mo ang kandila at isinasagawa ang ritual, tawagin ang iyong mga ninuno, yaong mga naglakad sa mundong ito, bago ka, at ang kanilang enerhiya ay patuloy na nakapalibot sa iyo. Hilingin ang kanilang proteksyon at pananaw habang ikaw ay patuloy na sumusulong. Hayaan mong dumaloy ang kanilang karunungan sa iyo at magtiwala na tinutulungan kanilang gumawa ng tamang desisyon.
Tandaan, Virgo, ang iyong mga ninuno ay hindi mga malalayong tao, sila ay bahagi ng iyong espiritual na pamilya, at nagmamasid sila sa iyo ng may pagmamahal at pangangalaga. Sa pamamagitan ng ritual na ito, iniimbitahan mo ang kanilang proteksyon at gabay sa iyong buhay, tinitiyak na ikaw ay palaging may suporta sa iyong paglalakbay. Ang susunod na hakbang, paggalaw ng may kalinawan. Kapag natapos na ang ritual, Virgo, maglaan ng sandali upang magmuni-muni sa karanasan. Ano ang nararamdaman mo? Nakaramdam ka ba ng pagbabago sa enerhiya sa paligid mo? Ang ritual na ito ay magsisilbing isang katalista, isang turning point sa iyong buhay kung saan yakapin mo ang iyong tunay na landas. Habang ang apoy ng kandila ay kumikislap at ang usok ng insenso ay tumataas, alamin mo na ikaw ay bukas na upang matanggap ang gabay mula sa espiritu. Magtiwala sa mga senyales na lalabas sa mga susunod na araw. Ang universo ay gumagana kasama mo, Virgo, at ang ritual na isinagawa mo ay ang susi sa pagbubukas ng mga pintuan ng iyong hinaharap. Virgo, ang ritual na ito ay isang hakbang patungo sa pag-angkin ng iyong lakas at muling pagkonekta sa iyong espiritual na sarili. Sa pamamagitan ng pagsasagawa nito, hindi lamang mo binibigyan ng galang ang espiritu na gumagabay sa iyo, kundi inihahanda mo rin ang iyong landas para sa susunod na kabanata ng iyong paglalakbay. Tandaan, ang kandila, ang asin, ang insenso, mga kasangkapan lamang sila. Ang tunay na lakas ay nasa iyo. May kakayahan kang linisin ang iyong landas, pagalingin ang mga lumang sugat, at yakapin ang iyong kapalaran. Magtiwala na sa bawat ritual, ikaw ay lalakas, mas magiging konektado sa universo, at mas magiging malapit sa espiritu na nagmamasid sa iyo. Here's the translation in Filipino, preserving the tone and emotions. Ang landas na iyong tinatahak ngayon. Virgo, dumaan ka na sa isang paglalakbay ng pagdiskobre, pagpapagaling, at espiritual na paggising. Ang mabigat na kandila, ang presensya ng espiritu, ang mga senyales mula sa universo, lahat ng ito ay naghahanda sa iyo para sa sandaling ito. Ito ang turning point sa iyong buhay. Ngayon na natanggap mo na ang mensahe, na kumpleto ang ritual, at nakipag-ugnayan sa iyong espiritu gabay, oras na upang yakapin ang iyong landas. Ang universo ay inilagay ang sandaling ito sa iyong harapan ng may dahilan. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. May kasama kang espiritu gabay, mga ninuno, at ang karunungan ng universo na sumusuporta sa iyo. Ito ang sandali kung saan maglalakad ka patungo sa iyong tunay na kapangyarihan. Virgo, dumaan ka sa maraming pagsubok, maraming emosyonal na pakikibaka, ngunit lahat ng iyon ay nagdala sa iyo sa sandaling ito ng kalinawan. Ang iyong kapalaran ay hindi na isang malayong pangarap, ito ay abot kamay mo na. Ang mga senyales ay nilayon upang ihanda ka para sa mga susunod na mangyayari, upang matulungan kang magtiwala sa iyong sarili, upang matutunan mong kilalanin na ikaw ay nasa tamang landas. Isang mensahe ng pagtiwala at kumpiyansa. Hindi ka dinala ng universo sa puntong ito upang iwanan kang mag-isa. Ito ay gumagabay sa bawat hakbang na iyong tinatahak. Ang espiritu na iyong nakipag-ugnayan ay hindi lamang isang bulong sa hangin, sila ay isang patuloy na presensya sa iyong buhay. Sila ay nagpoprotekta sa iyo, nagpapakita ng mga senyales, at ngayon, hinihiling nila na magtiwala ka sa iyong sarili at sa paglalakbay na naghihintay sa iyo. Virgo, ang mga pagsubok na iyong hinaharap ay hindi mga hadlang, sila ay mga pagkakataon para sa paglago. Ang landas na tinatahak mo ngayon ay isang landas ng pagpapagaling, empowerment, at espiritual na paggising. Ang presensya ng espiritu ay hindi upang magbigay takot, kundi upang ipakita sa iyo na ikaw ay suportado. Maglaan ng sandali upang magmuni-muni sa mensaheng natanggap mo. Yakapin ang gabay na ipinagkaloob sa iyo at alamin na hindi ka nag-iisa. Ang universo ay nasa likod mo at sa bawat hakbang na iyong tatahakin, ikaw ay tinutulungan patungo sa isang hinaharap na puno ng kasaganaan, kapayapaan, at kasiyahan. Yakapin ang iyong hinaharap ng may bukas na kamay. Ngayon, Virgo, ang landas na naghihintay sa iyo ay iyon ang tahakin. Handa ka na. May lakas ka, karunungan, at espiritual na suporta upang harapin ang anumang darating. Ang sandali ng kalinawan na ito, ang sandali ng koneksyon, ito ay simula ng isang bagong kabanata sa iyong buhay. Isang kabanata kung saan magtitiwala ka sa iyong sariling kapangyarihan at alam mong ang lahat ay unti-unting bumubukas ayon sa nararapat. Ang mensahe ng espiritu ay malinaw, ikaw ay nilaan para sa kadakilaan. Panahon na upang magningning, upang yakapin ang iyong tunay na sarili at maglakad sa landas na para sa iyo. Magtiwala sa proseso. Magtiwala sa mga senyales.
At higit sa lahat, magtiwala sa iyong sarili. Virgo, habang patuloy ka sa iyong paglalakbay, tandaan mo na ikaw ay protektado. Ikaw ay ginagabayan. Nakikita ng universo ang iyong puso, mga pagsubok, at mga pangarap, at itinatakda nito ang lahat ng bagay para sa iyong pinakamataas na kabutihan. Ito ang iyong sandali ng pagbabago. Yakapin ito ng buo, may bukas na puso at malinaw na isipan. Ang landas ay nasa iyong harapan, at ang mundo ay naghihintay na maglakad ka patungo sa iyong kapangyarihan.